Hello guys! For today's video, gagawa tayo ng masarap at quality na banana bread. Pero simple lang ang mga ingredients. Sa 3 cups of flour lang ay makakagawa na tayo ng 2 loaves of bread. O diba, hindi na yan bitin. May sobra pang babalik-balikan. So kung mahilig kang gumawa ng masasarap na pagkain para sa pamilya, tara, samahan niyo ako. So, ang pinaka-first na ipiprepare natin ay ang buttermilk substitute. So, sa isang cup ng milk ay maglagay tayo ng 1 tablespoon ng white vinegar. Nakakatulong ito para maging malambot at fluffy ang ating banana bread. Pero kung may actual kayong buttermilk ay yun ang gagamitin ninyo. So, set aside natin ng 5 minutes para mag-curdle. So, we also need 2 large eggs at 4 to 5 pieces ng overripe na banana. So, pag na-mash ay 1.5 cups ang kalalabasan. So, proceed naman tayo sa dry ingredients. So, dito ay kailangan nating isift ang 3 cups ng all-purpose flour. Ay, sorry, hindi ko napakita kung paano ko mineasure yung flour. So, ginagawa natin ito para maging light and airy yung flour at saka maalis ang mga impurities. Nakakatulong din ito para hindi maging lumpy ang ating batter mixture mamaya. So, set aside lang natin ang ating sinalang harina at mag-proceed na tayo sa pagbabalat at pagmash ng ating mga bananas. So, sa paggawa ng banana bread ay kailangan talagang overripe ang ating pipilihing mga bananas kasi maganda ang texture at saka aromatic talaga ang banana bread pag ito ang ginamit natin. So, pag gumagawa kami ng aming panindang banana bread, ay hinihintay talaga namin ma-overripe ang aming mga bananas. So, iset aside muna natin ang ating mga minash na banana bread at mag-proceed na tayo sa next step. So, i-combine na natin ang ating baking powder sa ating harina. So, next ay mag-add din tayo ng ating baking soda. Please pakicheck na lang ang mga complete list ng mga ingredients sa description box below. So, i-whisk lang natin yan. At kung umabot ka sa puntong ito at mahilig ka sa mga ganitong content ay hinihingi ko pong pakisubscribe na lang ang ating channel. Thank you! So proceed na tayo sa next step. Sa isang bowl ay i-add natin ang 1 cup ng vegetable oil. So i-next na natin ang ating brown sugar, 1.5 cup bali lahat yan. So half cup kasi ang ginamit kong pinag-measure dyan. So i-mix lang natin ng konti. At i-add na natin ang itlog. Okay, sa puntong ito ay mix natin mabuti ang ating mixture kasi kailangan nating tunawin ang ating sugar. So, sa paggawa ng mga moist cakes at banana bread ay kailangan maging homogeneous at smooth ang ating mixture. Kaya haluin talaga natin ito ng mabuti. Kaya mas mainam talagang gumamit kayo dito ng hand mixer. So, maglagay muna tayo ng 1 teaspoon ng salt at ituloy natin ang ating paghahalo. Actually, may video ako na mixer ang ginamit ko sa pagmimix ng banana bread. Pero dito, ginagawa kong manually para may pakita ko na pwede naman tayong gumawa ng mga banana breads or moist cakes na manual. So, pag nakita nating tunaw na ang sugar at smooth at homogeneous ng ating mixture ay pwede na to. So, i-add na natin ang ating mashed banana. So, mix ulit. Ayan, so patience lang talaga ang paggawa sa mga ganito. Pero rewarding naman kasi masarap naman talaga ang banana bread. Masarap ikape. So finally, nasa last stage na tayo. So i-mix na natin ang ating all-purpose mixture sa ating wet ingredients. So hinatin natin ang paglagay ng flour. So as you can see, actual ang ating pagmimix. Hindi ko yan fast forward para makita nyo. So in between mixing ay ilalagay natin ang ating buttermilk alternately. So, hindi din natin ilagay lahat kasi may flour pa na natitira. Ang alternate mixing na ginagamitan ng buttermilk ay technique ito para maiwasan ang overmixing sa mga moist cakes. Very tender ang crumbs, soft and moist ang cakes na ginagamitan ng buttermilk. O, diba? Kasi noon hindi ko talaga ito alam kaya sinishare ko sa inyo at iba talaga ang kinakalabasan. Gamit na gamit ko ito kaya subukan nyo. At pag na-mix natin yung unang flour ay ilagay na natin ang ating last addition with the buttermilk. At magtira tayo ng kunting buttermilk para sa ating final mixing. So, ituloy lang natin ang pagmimix hanggang sa ma-incorporate natin yung flour. As you can see, unti-unti nang na-incorporate ang ating flour sa ating mixture. Kaya, ito na ang ating final mixing. At ilalagay na natin ang last na buttermilk. So, itutuloy lang natin ang paghalo ng mixture hanggang sa magpantay na ang kulay. Huwag natin kalimutang i-scrape ang sides at bottom para maalis ang mga lumps. So at this stage ay kailangang importante na nag-preheat na tayo ng ating oven. So napapansin yung unti-unti ng even na yung color, nawawala na yung liquid. So ayan, mix gently and finally, stop na natin ang pagmimix natin. So
So, kailangan na before tayong nag-mix ay na-prepare na rin natin ang ating mga pans na gagamitin at may liner na. Hindi kasi pwedeng paghintayin natin yung butter natin kasi may baking soda at saka baking. So, isalin lang natin sa ating mga prepared pans. So, preferably ay loaf pans talaga ang gagamitin natin dito. Gusto ko kasi dito ay isang flat na pan kasi para cake na cake ang dating. So, nasa sa inyo na kung anong gagamitin nyo. Pwedeng mga loaf pans or mga flat na pans. Ang banana bread ay cake naman talaga pero kaya nilalagay sa loaf pans para magmukhang bread. O, diba? Ayan, para magkaroon ng crack doon sa dome ng ating loaf ay dinip po yung spoon sa oil at saka ginuhit sa gitna. So, yan ang gagawin niyo kung gusto niyo magkaroon ng crack. So, finally, sa toppings naman tayo. So, pwede naman kayong gumamit ng kung anong toppings na meron kayo. Sa akin naman, may nagbigay kasi ng almond nuts. Kaya yun ang ginamit ko. Medyo pricey yan. So, nasa sa inyo guys, pwede kayong gumamit ng peanuts, chocolates, diba? At actually, pwede namang plain lang. Masarap din. At actually, patapos nang mag-preheat ang ating oven. So, kunin na natin ang pan, itap natin para ma-release ang bubbles. At i-bake na nga natin ang ating mga banana bread sa preheated oven ng 50 to 55 minutes. Depende na sa inyong mga oven. Basta pag nag-brown ang top ng ating mga banana bread, ay toothpick test natin. At pag dry yung toothpick ay, means to say, luto na siya. Basta make sure na bantayan natin ang ating mga banana bread pag malapit na yung time na maluto. At charan, ito na ang ating mga finished product. Grabe, ang bango-bango nila habang naluluto at ang sarap talaga ng itsura. Hindi na ako makapaghintay. Ang sarap nito guys, lalo na pag i-partner sa kape with your family. Kumpleto talaga. Ayan, pero bago natin ma-enjoy yan, ay alisin muna natin yung nasa loaf pans. Ayan, para mag-cool down ng mabilis. Alisin natin yung liner. Ayan. Ang ganda ng pagka-brown, 'di ba? Ayan, after 30 minutes, hindi na ako makapaghintay. Nagtitimpla na ako ng kape. Thank you so much guys for watching. Please subscribe to my channel. Till next time. Bye-bye!